Magandang araw sa inyo mga ka-auto. Sa video ito, ibabahagi ko naman sa inyo itong ating gagawin dito sa ating kotse, Lancer Pisapay. Ayan. So, magkakabit tayo ng aftermarket na temperature gauge. Ayan, ito yung ating kakabit. Pwede din tong sa kahit na ng uri ng sasakyan. Halos pare-parehas lang naman ang paraan ng pagkakabit nito. So, ito ay universal temperature gauge. So bakit tayo magkakabit nitong aftermarket na temperature gauge? Kasi yung ating stock na temperature gauge, ito, napagalaman natin na lagi siya nasa sa half. So hindi natin mamomonitor yung ating tamang temperature. Ayan, lagi siya nandun sa half. So pagka dito, mababantayan natin kung anong init niya. Kaya ito nangyari dito sa aking bayaw, nasa kanya pa to, na butas yung bypass hose tube. Hindi niya namamalayan, nakahap lang daw. Tapos bigla nang tumaas. Tapos namatay na yung makina. So hindi niya namomonitor. So hindi siya ganun ka-accurate. Unlike nito na makikita mo unti-unti siyang tumataas. So na-testing na naman natin to, gumagana siya. May video tayo noon nung ating itinest yung ating thermostat. So parehas yan na reading. Dito nasa lampas niyan dito yung kanyang needle. So ito ay 90. Tapos 100. So nandito nasa gitna. So mga nasa 85 siguro yun o 83. Ganyan. Basta bumakas na yung ating thermostat. Yung ating thermostat ay nasa 82 degree nag-o-open. So nag-open siya doon. So ayun. So ito kakabit lang natin. Itong wiring niya na madali lang naman to. Ito ay para dun sa sensor, yung S. Tapos ito ay para sa ground. Tapos ito positive. So itatap lang natin siya dito sa positive at negative. Tapos yung sensor lalagay lang natin dun. Yun lang yung mahirap yung atin sa sensor kasi kailangan nating mag-fit yung ating sensor dun. So yung ating sensor ay dito. Maliit siya. Maliit. Ito. So ito yung ating sensor. Parang 1/8 yata to. So hindi siya sakto dun. So bumili ako ng adapter. Ito yung ating lalagay. So balak natin dito siya ilagay. So ito ay saktong-sakto na naman yung ating adapter para may pasok dun. Ito naman ay para dun sa kanyang pasingawan ng coolant pagka may bula. So okay lang siguro natanggalan natin yan. Dun sa bunganga ng radiator, dun na lang tayo magbe-bleed. Hindi na dito. So tara, simulan na natin. Mga ka-auto, hinahanapan natin ng anggulo kung saan natin ilalagay. Maganda sana dito, ayan. Para mukhang stuck. Hindi na naman kasi ito nagana yung ating itong thermostat. Yung thermostat ng ating aircon ay yung aftermarket na rin doon. Kaya hindi na din siya nagana. So maganda sana dyan. Ayaw ko lang naman magbutas at magsira. Kaya nahanapan ko. Pero parang doon maganda siya. Oh. Pilog din. Mas kitang kita. O may nabibili din dito. Pangkapit. So balak natin itong lagyan din ng tachometer. Racing tachometer. May nabibili naman dito ng lagyan eh. Balak ko dito. Yan na lang. Bakante dyan. Yung pagwawiring na lang yung aking gagawin. Didiskarte ako paano ko may kakabit. Ito mga ka-auto, tinanggal natin sa ating dashboard dito sa ilalim. So may tornilyo lang yan dito nakalagay. Yan dyan. Tinanggal lang natin yung tornilyo. So mas maganda nga yata dito. So natatanggal naman to. Wala rin naman nakatayong inilalagay dito. So tatanggalin natin to. Push lang natin to. Natatanggal siya. Mga kauto, natanggal na natin. So may ano lang siya dito yan. Ito lang dalawang to sumasabit pinaka-clip doon. Butas na siya. So mas maganda yung location niya doon. Tapos ito, aayusin na lang natin yung wiring niya. Hanapan natin kung saan natin idadaan.
Ayan mga ka-auto, binaklas na rin natin yung cover ng ating steering dito sa ilalim. Dahil dito sa ating park light switch, hahanapin natin yung positive niya. Doon natin itatap itong ating sa LED bulb para magkaroon to ng ilaw sa gabi. Mga ka-auto, nakita na agad natin. So ikinapit natin yung ating test light dun sa body ground, tapos ito tinusok natin dito sa kulay blue. So pag on natin ang susi ng ignition switch ng ating park light, may ilaw siya. Yun. So yun yung ating positive ng ating park light. So doon natin tatap. Naitap na natin yung wire, tapos yung negative itinap na lang natin doon sa body. Ito, ayun, doon. So dyan yung position ng ating temperature gauge na ilalagay. So ayan, gumagana na yung kanyang ilaw. Pag on natin ng park light, may ilaw na rin siya. Ayan. So ayos na to, ipipix ko lang to, tapos yung lilinyahan naman natin. So ito mga ka-auto, bago pala natin tuloy yung wiring, kabit na muna natin to para matuyo yung gasket, para siguradong walang tagas. Hindi pala natin dito siya ilalagay, kundi dito, itong bakanting to. Yan, dyan natin tatanggalin. Nabaklas na natin. So ito nga pala yung aking adapter natin ilalagay. So pasok na pasok siya doon. Yan, dyan natin ilalagay, sakto yan. Tapos nito ilalagay natin yung ating, ito, ilalagyan ko din ng gasket. Kakabit ko na muna. Ayan mga ka-auto, naikabit na natin. Fit na fit siya doon. Yan, nagand na din natin ng teflon tsaka gasket maker, sana walang tagas. Tapos yung ating linya, ito pupunta doon. So okay lang madikit to sa body kasi ground lang naman supply niyan. Yan. Tapos tuloy na natin yung ating pag-wiring dito sa loob. Yan. So tuloy ko lang muna ito. Lilinyahan natin. Tatap na lang natin yung positive niya at negative. Okay na to. Mga ka-auto, mali pala yung ating kinabitan kasi rekta yun sa positive. Dapat dumaan nga pala sa susi. Pagka on lang yung susi, dun lang gagana dapat yung ating gauge. So mali yung ating kinuhanan ng positive dito sa rekta. So binaklas natin yung ating ignition switch. Ito yung ating negative sa test light. So dito natin nakita ito sa ating susian. Ito yung kulay white, ito yung rekta. Yan, ay ilaw. Itong ating kulay blue na may white, yan yung ating sa ignition switch on. Ito, kaino natin, dun lang siya magkaka power. Yun. So dun natin tatap yung positive ng ating gauge. So gagawin ko lang muna. Ayan mga ka-auto, naikabit na natin. Ayos maganda yung pagkakalagay natin. So hindi halatang halata. Yan, may temperature gauge na tayo. So ngayon tetestingin natin, paanda rin, para makita rin natin kung may leak dun sa ating kinabit na sensor. Yan mga ka-auto, na-under na. So tingnan natin yung ating gauge kung gagana, kung aakyat. Yan, ayos yung kanyang ilaw, napakaputi. Yan, tingnan natin. So nandun siya ngayon, kababa, tingnan natin. Tapos dito sa gauge natin, so malalaman na natin ngayon yung ating reading ng temperature gauge, kung hanggang saan siya, at yung numero, kung anong numero siya dito. Check natin kung walang tagas. Yan. So yan mga ka-auto, kita nyo, naangat na yung ating temperature gauge dun sa ating nilagay. Pero dun sa ating gauge, yan, nakababa pa rin siya. Kaya maganda dito, monitor natin yung kanyang temperature. Yan, so nainit na to. Testing na din natin mamaya. So ayan mga ka-auto, accurate yung ating temperature gauge. Yan, nagmoy siya malapit na siya sa 80. Tapos dun sa ating malapit na siya sa kalahati. So ganun lang magkabit ng temperature gauge. Yan, bumaba na. Dito sa ating sasakyan, Mitsubishi Lancer P-Sapphire. Maaari din to sa kahit anong uri ng sasakyan. Halos pare-pares lang naman ang paraan ng pagkakabit nito.
So kung nagustuhan nyo itong video to at bago pa lang kayo sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa mga susunod ko pa ibabahagi mga video sharing, DIY at mga tipid tips tungkol sa ating mga auto.